So, nandito na ako sa airport ay nag-try ako ng panibagong airport lounge. Usually, I go to the Centurion Lounge ng Amex, pero naisip ko, kasi medyo nasa kabilang side yun ng airport, naisip ko, try itong nandito na mas malapit. Pero nagsisi ako. Kasi una, sobrang puno niya. Pangalawa, as you can see, halos wala ng pagkain. Um, Empty yung ibang mga chafing dishes dyan. So, medyo na-disappoint ako and I decided na, you know what? I'm going to go back to American Express Centurion Lounge kasi wala man lang ako dyan maupuan. As in, I was eating with the plate in my hand kasi walang lamesa available. And sobrang gutom na rin naman ako kasi breakfast lang naman yung kinain ko that morning. So, sabi ko, alam mo, hindi ko alam kung better yung food sa Centurion, pero sige na nga. Although honestly, ang mga airport lounges sa Sydney, hindi nakakatuwa. The best one I have ever been to is the one by A&A, yung sa Japan. Ayan, so nandito na ako sa Centurion Lounge. Ito naman, medyo mas may laman yung kanilang mga chafing dishes. Pero actually same yung food na ino-offer nung parehas na lounge. So I guess isa lang din yung nagpo-provide ng pagkain. So what is the point honestly? Pero anyway, at least dito, after ko makakuha ng food, nakaupo naman ako ng mabuti. And okay naman siya. So, nakapag-board na tayo and papakita ko lang sa inyo what the seats are like sa economy class ng China Eastern. So, as you can see, meron siyang flap where you can put your things. Meron siyang USB ports. Nagbigay din sila ng pillow at saka ng very thin blanket na hindi ko naman nagamit kasi honestly mainit. Meron silang safety video which is cute. Nakakatuwa naman siya. It also comes in English, hindi lang siya Chinese. Yan. Tapos, yan yung food na sinerve sa amin, which was disappointing, I have to be honest. Kasi, ang sabi niya sa akin, chicken and rice. So, ang naisip ko, chicken rice ng Singapore, diba? Hindi ko alam kung anong klaseng chicken yan, pero chicken daw siya and rice. And, yan. Kita naman dyan yung ruta namin from Sydney to Shanghai. Dear passengers, our train is about to depart. Please hold the handrail and pay attention to safety. Please offer priority seating for those in need. Thank you for your cooperation. 旅客们，列车即将启动，请拉好你的自己安全。 Okay, so nandito na ako sa Shanghai Pudong Airport on transfer papuntang Osaka. Grabe yung security nila dito. Ang daming paikot-ikot. Ang daming kailangan na gawin. Nakaka-windang. Pero sige, upo na tayo dito. So, nanghingi ako ng tinidor. Tapos, ito yung binigay sa akin. Hindi yata uso sa kanila dito yun. Malamang kasi chopsticks yung
ginagamit nila usually. Natawa lang ako ng konti nung inabot sa akin. Kasi tingnan mo naman yung kutsara ko metal. Tapos yung fork ko wood. Parang decorative item pa nga. Tingnan mo. May design oh. Yeah, it starts at 31. Okay guys, so nandito na ako sa limousine bus papuntang Kobe. So binili ko siya sa Klook. Kay Jax Reyes yata yung code na ginamit ko. Pero sobrang simple lang niya. Pagka mo ng voucher mo sa Klook, lalabas ka lang tapos dun sa, yan, tinurn ko na kayo. Dun sa labas ng mismong airport kung saan nagpupunta yung mga bus, may ticketing area. Isa-scan mo lang yung voucher mo. Tapos, magre-release na siya ng ticket. Lagi naman may mga nakabantay na sasabihin sa'yo kung saang number ka pipila. So, 1 oras tong bus ride na to. Good luck sa atin. Kawawa naman si ate. Wala pa kasi silang ticket nung jowa niya. Kaya hindi pa sila nakasakay. Sayang. Abot pa sana sila eh. Okay, so nakita na natin yung 4 Points Flex by Sheraton dito sa Kobe. Medyo mahaba din pala yung lakad sa kanya ha. Kala ko 8 minutes lang. 13 minutes pala. Pero may bus stop sa harapan, so we'll use that next time. Okay guys, naka-check-in na ako. So, gawa tayo ng room tour. Pagpasok mo, merong full-length mirror, may mga hangers para sa mga damit mo. Wala siyang actual na wardrobe, which is fine kasi at least magagamit yung space for something else. Sa kaliwa ay yung banyo. And as per usual sa mga ganitong business hotel sa Japan, maliit lang siya. Meron siyang heated toilet na may bidet. Ayan yung controls. Tapos meron siyang pang bathtub dyan. Ayan. So, normal lang. I got the double bed. Ayan. Meron siyang mga slippers pagpasok mo. May shoe polisher.
Meron nung shoehorn para kung nahirapan ka magsuot ng sapatos mo. Merong fabric freshener. Tapos ito yung bed. Meron siyang socket dyan. Tapos may controls for the lights. And then, ayan. May desk siya na may phone doon. Siyempre, nakalat na yung gamit ko, di ba? May TV dito. Yan. And then, yung ref, in-on ko na siya. Sakto yung space nung luggage. Para doon sa luggage ko. May kettle. Merong mugs and coffee and tea. Merong safety deposit box. Merong box ng tissue. Tapos kung kailangan mo ng mga kable-kable, meron din dyan. And then may trash can doon, syempre. Ayan. Yung amenities niya nasa baba. So, kumuha lang ako nung kailangan ko, which is yung wash towel, cotton buds. Ano pa ba kinuha ko? I think yan lang. Right. Tapos, may cotton pads. Tapos, dumating dito, kasi may binili akong wallet. So, dumating dito on time. Yan. Makapagpahinga na ako. And guys, take note. It's not 3 o'clock yet. Diba usually, stricto dito sa Japan pagdating sa pag-check-in. Na kapag dumating ka before 3 o'clock, pwede mo lang iwan yung gamit mo. Tapos, hindi ka pa pwede maka-check-in. Kaya nagulat ako nung binigay niya sa akin yung susi. Kasi sabi niya, hindi, ready na yung room mo. Now, I don't know if it's because I'm a Bonvoy member, yung Marriott loyalty program. Or baka mahina lang today. Kasi usually talaga papabalikin ka eh. Hindi normal yun na, hindi mo normal at least in Japan na makakapag-early check-in ka. So, but I'm very grateful because I just came from a 15-hour travel. So, Sydney to Shanghai was almost 10 hours. Tapos merong 2 oras na layover. And then, 2 hours yung flight from Shanghai to Osaka. And then, 1 oras yung bus ride from Osaka to Kobe. Yun. So, I cannot wait to shower and change and freshen up and rest a little bit bago ka lumabas. Kasi meron akong ticket sa observatory ng Kobe Tower for 5 p.m. It is currently 1:40 in the afternoon. So, I'm so glad that I can rest. I can freshen up. I can change into decent, clean clothes and also warmer clothes kasi medyo kanina ang hangin sobrang malamig. So, I think I need to wear my puffer jacket for tonight. Yun. Sobrang, honestly, hindi ko alam kung bakit, pero sobrang thankful ko talaga sorry, na nakapag-early check-in ako. Kasi nga alam ko it's rare and super strict sila. Plus, meron pa akong, sobrang na-stress ako sa Shanghai, nawala yung AirPods ko. I think it slipped out of my pocket when I was getting off the plane. Kasi, ewan ko ba bakit may mga tao talaga na nakikipag-unahang bumaba ng eroplano. Wala naman siyang connecting flight. I know wala siyang connecting flight kasi naririnig ko yung usapan nila eh. Pero yon. So, kakamadali. I think, kasi yung katabi ko rin parang gustong-gusto na niyang lumabas at bumaba. So, since ako yung nasa aisle, I had to rush out of my seat and I think that's when it fell off. So, nawala yung AirPods ko. Hindi pa siya, AirPods Pro 2 siya. So, ngayon, I think bibili ako ng panibago kasi I use that a lot at work. Pagka gusto ko mag-focus, nag-AirPods ako eh. Hindi naman nagagalit yung boss ko, okay lang. Eh, hindi naman siguro appropriate na ganito yung suot ko, diba? Para mag-focus. So, ayun. I will try and find out kung mas mura bang bumili ng AirPods dito sa Japan or mas mura sa Australia. Kasi with Australia naman, pwede ko siyang i-pay in 4. Pero pag dito, syempre, isang bagsak. Pero kung mas mura dito na lang.
And since out na yung Pro 3, syempre mag-upgrade na ako. Hindi intensyon, pero ayan na nga yung nangyari. So, might as well, diba? Anyway, I'm gonna shower, I'm gonna rest for a little bit, and then we're gonna go and see Kobe.